Samantala, para naman sa isang eksperto, may tuturing na makasaysayan ang mataas na trust ratings ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit magsisilbi umano itong hamon sa bagong administrasyon, lalo na't sa paglutas sa mga pangunahing problema sa bansa. Ang detalye at alamin natin mula sa aming kasamang si Joy Gumatay, live via Phone Bench. Para kay Professor Ebenezer Florano ng Universidad ng Pilipinas, isa na namang makasaysayang datos ang naitala patungkol kay Pangulong Duterte. Ayon kasi sa Pulse Asia Survey, siyam sa kada 10 Pilipino ang nagtitiwala sa kanyang kakayanan bilang pinakamataas sa tagapamuno ng bansa. Pumatak ng 91% ang kanyang trust rating, habang ang pangalawang Pangulo naman na si Leni Robredo ay nakakuha ng 62%. Malaking pagsubok raw na may tuturing ang mataas na datos na ito, gayong malaking porsyento na naniniwala kay Duterte at Robredo ay kabilang sa pinakamahihirap na populasyon sa bansa. Hindi naman nagtaka si Professor Florano na ang pagpapatatag ng ating ekonomiya ang nanguna sa isyu na nais ipaprioridad ng taong bayan sa ating bagong presidente. Ito ay kahit pabukal si Pangulong Duterte na krimen at federalismo ang mga nais niyang tutukan ng kanyang kasalukuyang administrasyon. Inaasahan naman ni Professor Florano na dahil makamasa si Pangulong Duterte, hindi niya isasawalang bahala ang hiling ng taong bayan na pag-ibayuhin ang mga inisyatiba upang madama ng mga mahihirap ang benepisyong dulot ng ating lumalagong ekonomiya. Hiling nito, sana raw ay makapaglatag ng konkretong plano ang ating Pangulo patungkol rito, lalo na sa kauna-unang State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa darating na Lunes. Hinikayat nito ang taong bayan at tutukan ang makasaysayang pangyayaring ito at maging kritikal sa pagtugon sa mga planong ibabahagi ng ating bagong Pangulo tungo sa pagkamit ng pinangako nitong pagbabago. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat sa iyo, Joy. Hi! Ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.